Hindi ka nag-iisa sa panahon ng paghihintay. Kumusta po kayo? Pastor Arnold po. Kapag naghihintay ka sa Diyos, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Milyong-milyong mga mananampalataya ang dumaan na sa ganitong sitwasyon. Kung ikaw ay nasa waiting room ng Diyos ngayon, maaring naghihintay ka ng trabaho, sagot o resulta, marami rin ang nasa kapareho mong kalagayan. Sabi sa Hebrews 11 verse 2, people who live in the past became famous because of faith. Hebrews 11:2 ng International Children's Bible. Yun daw mga mananampalataya noon panahon pa ay nakilala sila dahil sa kanilang pananampalataya. At bawat isa sa kanila ay dumaan sa panahon ng paghihintay. Isipin mo lang si Hannah, ang nanay ni Propeta Samuel, na matagal nang nananalangin at naghihintay bago siya nagkaroon ng anak. Isipin mo si Joseph na may pangitain mula sa Diyos na siya'y magiging pinuno, ngunit kinakailangan niyang magtiis ng 14 years sa bilangguan para sa kasalanang hindi niya ginawa. Isipin mo si Moses na nagpaikot-ikot sa wilderness ng 40 years habang naghihintay sa susunod na assignment at panibagong layunin o misyon sa buhay. Isipin mo si Noah na naghintay ng 120 years bago bumuhos ang ulan. Isipin mo si David na sinabihan magiging hari ngunit bumalik muna sa pagbabantay ng mga tupa sa loob ng maraming taon bago pa siya nakapasok sa palasyo. Isipin mo si Abraham na naghintay ng 100 years bago nagkaroon ng anak na si Isaac, ang pinangakong anak ng Diyos. Ang Diyos mismo ay naghintay ng libo-libong taon bago dumating ang ipinangakong Mesiyas. At nagkaroon ng 400 years na katahimikan bago ipanganak si Jesus nang walang mensaheng natatanggap ang mga tao na naghihintay ng kaligtasan. Maaring mahirap para sa iyo ang panahon ng paghihintay. Ngunit maraming tapat na tao sa kasaysayan ang naghintay ng mas matagal at patuloy na nagtitiwala sa kabutihan at pangako ng Diyos. Tayo ay nagmamadali. Ngunit ang Diyos ay hindi nagmamadali. Ang paghihintay ay mahalaga sa pananampalataya mo, kaya't gagamitin ng Diyos ang lahat ng panahon na kinakailangan upang hubugin ka sa nais niyang maging ikaw. A real believer will wait for God's timing without knowing when. Sabi sa Hebrews 6 verse 15, after waiting patiently, Abraham received what was promised. Matapos maghintay ng may pagtsatsaga, natanggap ni Abraham ang ipinangako sa kanya. Habang naghihintay ka, alalahanin ang mga naunang naghintay ng tapat at nakita ang mas dakilang sagot ng Diyos kesa sa kanilang inaasahan. Humingi ka sa Diyos ng lakas upang maghintay ng may pananampalataya. Think about this, my friend. How does being in a community with other people help you persevere through the waiting periods of life? Paano nakakatulong ang pagkakaroon ng small group sa panahon ng paghihintay? Just think about that. Pangalawa,
What are some of God's promises that you can claim while you are waiting? Anong mga pangako ng Diyos ang maari mong panghawakan habang naghihintay ka? At pangatlo, think about this. Why is waiting essential to your faith? Bakit mahalaga ang paghihintay sa iyong pananampalataya? Ito po si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.